Isa pong bagong debate ang umusbong sa loob ng XRP community tungkol sa tunay na long-term strategy ni Ripple. Marami po ang nagtatanong kung ang dulo ng lahat ng hakbang ng kumpanya ay nakasentro pa rin sa presyo ni XRP. Ayon po sa ilang eksperto, kahit pa maraming project ang Ripple, gaya po ng stable coins at cross-border products, ang puso ng kanilang misyon ay nananatili pa rin po kay XRP mismo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinabi ng developer na si Ginoong Vincent Van Code dito. Yan, sabi po rito, the conversation began after developer Vincent Van Code suggested that Ripple's primary objective has always been tied to the XRP ledger or XRPL and its native token rather than to side ventures such as stablecoins or cross-border payment products. Yan, paliwanag natin yan. Ayon po kay Ginang Vincent Van Code, ang pangunahing layunin ni Ripple ay ang palakasin ang XRP ledger at si XRP mismo. Hindi raw kailanman ito umiikot sa mga side projects tulad ng RLUSD stablecoin o iba pang produkto. Ang ibig pong sabihin nito, ang tunay na direksyon ng kumpanya ay nakatutok pa rin sa pagbuo ng global liquidity gamit sa XRP bilang sentro ng kanilang ecosystem. Sa market impact, ang ganito pong pahayag ay nagpapataas ng kumpiyansa ng mga long-term holders dahil pinapatunayan po nito na nananatiling relevant sa XRP sa plano ni Ripple. Ngayon ay bakit po ba sinasabing nakadepende ang Ripple sa paglago ni XRP? Sabi po rito, according to Van Code, the company's broader vision is to establish global on-chain liquidity powered by the XRPL, positioning XRP as the foundation for large-scale financial transactions. His comments reignited a long-standing belief among some investors that Ripple's business model is directly dependent on XRP's valuation. Ayon po kay Ginang Van Code, ang mas malawak na vision ng Ripple ay magtatag po ng global on-chain liquidity system na pinapatakbo ng XRPL. Sa madaling sabi, sa XRP ang magiging pundasyon ng mga malalaking transaction sa hinaharap. Dahil po dito, muling nabuhay ang paniniwala ng mga investors na ang tagumpay po ni Ripple ay direktang nakatali sa presyo ni XRP. Sa market impact, kapag lumawak po ang paggamit ng XRPL sa mga institution, pwede pong tumaas ang demand at presyo ng XRP sa global market. Sunod na tanong ay paano po sinuportahan ng ibang analyst ang pananaw na ito? Sabi po rito ay XRP proponent digital asset investor reinforced this view, stating that the company's success is inseparable from the eventual appreciation of XRP. While Ripple has consistently avoided making public projections about the token's price, he argued that its financial structure leaves little doubt about the importance of a stronger XRP market. Yan, sinang-ayunan naman daw po ito ng kilalang XRP supporter na si Digital Asset Investor. Ayon po sa kanya, hindi kailanman maihihiwalay ang tagumpay ni Ripple sa pagtaas ng presyo ni XRP. Kahit hindi direktang pinag-uusapan ng kumpanya ang presyo ng token, malinaw sa kanilang financial model na nakadepende po ito sa malakas na market performance ni XRP. Sa market impact, ang kumpirmasyon po ng mga analyst ay nagbibigay ng bullish sentiment na pwede pong magdulot ng short-term price spike kapag lumabas sa mainstream news. Sunod na tanong ay bakit po ba iniiwasan ni Ripple ang napag-usapan po ang presyo ni XRP? Sabi po rito ay Ripple's reticence on price-related discussions is widely interpreted as a regulatory safeguard, particularly given its history of legal disputes with the U.S. Securities and Exchange Commission or SEC.
Ayan, ang pagiging tahimik daw po ni Ripple tungkol sa presyo ng XRP ay dahil sa mga regulasyong umiiral, lalo na matapos ang mga legal battles nila laban kay SEC. Ayaw po ng kumpanya na masabing minamanipula nila ang presyo or may direct involvement sa market value ng token. Ito po ay isang paraan para protektahan ang kanilang operasyon laban sa panibagong isyo sa hinaharap. Sa market impact, ang ganito pong pag-iwas ay nagpapatatag sa reputasyon ni Ripple bilang compliant company na mahalaga para makakuha ng institutional trust. Gaano naman po kalaki ang hawak na XRP ni Ripple? Yan, sabi rito, however, the firm's substantial XRP holdings, about 35 billion in escrow and an additional 5.01 billion readily available, clearly tie its financial health to the token's value. At the current trading price of roughly $2.40, every $1 increase would theoretically add around $40 billion to Ripple's balance sheet. Yan, sa ngayon ay hawak po ni Ripple ang mahigit 35 billion XRP sa escrow at meron pong 5.01 billion pa na madaling ma-access. Ibig pong sabihin, bawat dolyar na pagtaas ng presyo ay nagdadagdag po ng halos $40 billion sa kanilang balanse. Dahil dito, malinaw po na nakadepende ang kabuang financial health ng kumpanya sa performance ng XRP. Sa market impact, kapag nagsimulang umangat po ang presyo, posibleng lumakas ang confidence ng mga investors dahil may direktang benepisyo po ito sa kapital ni Ripple. Ngayon ay bakit po ba hati ang opinyon ng XRP community? Sabi rito, despite these perspectives, not everyone within XRP ecosystem agrees that Ripple's strategy revolves around XRP's price. Some critics argue that recent decisions contradict the company's stated commitment to its own blockchain. Hindi daw po lahat sa community ay naniniwala sa presyo ng XRP. Ang focus ng Ripple. Yan. May ilan pong critics na nagsasabing taliwas sa kanilang sinasabi ang mga hakbang ng kumpanya, lalo na sa mga bagong project na tila lumalayo po sa XRPL. Para sa kanila, tila nagbabago na ang direksyon ng Ripple sa paggamit ng ibang blockchain. Sa market impact, ang ganito pong pagkakahati ng opinyon ay pwede pong magdulot ng pansamantalang pag-aalinlangan sa market at magpabagal ng momentum ng presyo. Ngayon ay bakit po ba issue ang RLUSD stablecoin sa Ethereum? Sabi po rito, for instance, a well-known community member, Fishy Catfish, questioned by Ripple, issued nearly 90% of its RLUSD stablecoin supply on Ethereum rather than the XRPL. Yan po, ibinunyag po ni Fishy Catfish na halos 90% daw ng RLUSD stablecoin supply ay inilabas sa Ethereum imbis na sa XRPL. Para sa kanya, kung talagang buo ang tiwala ni Ripple sa sariling network, dapat dito po nila inilaunch or inilabas ang kanilang stablecoin. Ang desisyong ito ay nagdulot po ng speculation na baka may limitasyon or problema sa XRPL na hindi pa nila inaamin. Sa market impact, ang ganitong perception ay maaari pong magpahina sa tiwala ng ilang mga investors. Ngunit kung mapatunayan po ni Ripple ang efficiency ng XRPL, mabilis ding makakabawi ang market sentiment. Ano naman ang datos tungkol sa RLUSD supply? Sabi rito, data from CryptoQuant supports this observation. It shows that only 92.5 million RLUSD reside on the XRPL while the total supply nears 900 million. Batay daw po sa CryptoQuant data ay 92.5 million lamang ang RLUSD na nasa XRPL, samantalang halos 900 million na ang total supply. Ibig pong sabihin ay napakalaking bahagi ng token ay hindi po konektado sa sariling network ni Ripple. Dahil dito, marami pong nagtatanong kung bakit mas pinili ng kumpanya ang Ethereum sa halip na gamitin ang XRPL para sa lahat ng operasyon.
Kaya sa market impact, ang ganito pong datos ay pwedeng magdulot ng temporary dip sa presyo ng XRP kung magpatuloy po ang pagdududa ng community. Ano naman po ang sinasabi ng mga nananatiling loyal kay XRP? Sabi po rito, meanwhile, other users maintain that XRP has always been intended as a bridge asset for cross-border liquidity solutions, a mission Ripple has championed since its inception. Yan, para naman po sa mga loyal supporters, hindi po nagbabago ang papel ni XRP. Naniniwala po silang nananatiling bridge asset ito sa mga international payment systems, bagay na matagal ng misyon ni Ripple. Ayon po sa kanila, kahit may bagong project ang kumpanya, ang tunay na end game ay gamitin po sa XRP bilang tulay or bridge ng liquidity sa buong mundo. Kaya sa market impact, kung mapanatili po ni Ripple ang reputasyon ng XRP bilang bridge currency, posibleng magkaroon po ng long-term price stability kahit pa may pansamantalang issue. Ano naman po ang patunay na nakasentro pa rin si Ripple kay XRP? Yan, sabi po rito ay despite internal disagreements, market observers highlight Ripple's continuous efforts to integrate XRP into institutional systems. Ongoing partnerships with firms such as G Treasury, Evernorth, and Japan's SBI Holdings illustrate that the company is still expanding practical use cases for the token. Yan, kahit may mga hindi pagkakaunawaan daw po sa loob ng community, tuloy-tuloy pa rin ang partnerships ni Ripple. Nakipag-ugnayan po sila sa mga institution tulad po ng G Treasury, Evernorth at SBI Holdings sa Japan. Ang mga partnerships na ito ay malinaw na nagpapakita na ginagamit pa rin po sa XRP bilang sentrong bahagi ng kanilang operasyon. Sa market impact, ang mga ganitong partnership ay karaniwang nagdudulot ng midterm bullish momentum, lalo na sa international side ng market. Bilang panghuling katanungan ay ano naman ang tinatawag na XRP Treasury Initiative? Sabi po rito, in addition, Ripple is reportedly supporting initiatives to establish a major public XRP treasury, a long-term accumulation strategy designed to mirror how other firms have driven value appreciation through controlled supply growth. Yan, pinaplano rin ni Ripple ang pagtatayo ng public XRP treasury, isa pong project para sa long-term accumulation. Ang layunin po nito ay kontrolin ang supply growth ng token para unti-unting tumaas ang value nito. Katulad ito ng ginagawa ng ibang kumpanya na naglalayong pataasin ang halaga ng kanilang asset sa pamamagitan po ng maingat na supply management. Sa market impact, kapag naisakatuparan po ito, maaari itong magdulot ng scarcity effect na magpapataas po ng presyo ng XRP sa paglipas ng panahon. Yan, bilang panghuli ay ang aking opinion naman po tungkol dito, kung saan lahat po ng ebidensya at kilos ng kumpanya ay malinaw na ang endgame ni Ripple ay nakasentro pa rin po sa presyo at tagumpay ni XRP. Maaring may mga bagong project at saka blockchain integration, pero sa dulo po ng lahat, sa XRP pa rin ang susi sa kanilang long-term success. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay senyales na hindi po dapat mawala ang ating radar kay XRP. Kung totoo po ang mga plano ni Ripple sa institutional adoption, XRP Treasury at saka global liquidity system, maaaring ito na ang simula ng bagong yugto ng paglakas ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.